Sa kanilang mapagmataas ng ngiti, nag-alok ako ng paalala. Kang, kamahalan, sigurado ka bang matagumpay mong matatanggap ang mana ngayon? Agad na kumunot ang noo ni Fengru. Anong ibig mong sabihin? Feng Yin, isinusumpa mo ba kami? Tinitigan ako ni Kang Xuan ng may galit. Pero sa dami ng mga matang nakatingin, pinigilan niya si Fengru at mahinahong sinabi, bakit pa makipagtalo sa kanya? Tara na. Bumuntong hininga ako, nakasandal kay Long Xiao at hindi na nagsalita pa. Nagsimula ang koronasyon. Umakyat si Kang Xuan sa mga hakbang isa-isa at tumayo sa harap ng Dragon King. Ang kanyang mga mata ay sakim na nakatuon sa korona sa mga kamay ng hari, isang simbolo ng kanyang bagong katayuan. Isinagawa ng mataas na pari ng Dragon Clan ang ritual, sumisigaw. Nagsusumamo kami sa Heavenly Dao na ipagkaloob ang mana nito. Dumagundong. Ang kidlat mula sa langit ay nagngangalit sa kalangitan sa itaas. Tulad ng pinuno ng Phoenix Clan na kailangang dumaan sa nirvana at muling pagsilang, ang bawat Dragon King ay kailangang magtiis ng pagbibinyag ng kidlat mula sa langit. Kung aprobado ng Heavenly Dao, ang Dragon King at Queen ay hindi masasaktan. Hawak ni Kang Xuan ang kamay ni Fengru at tumayo sa gitna ng altar. Boom! Tumama ang unang kidlat. Kitang-kita ko ito. Nawala ang kulay sa mga mukha ni Kang Xuan at Fengru. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang kidlat at ang ikatlo. Marahas na sumuka ng dugo si Fengru at bumagsak sa kanyang mga tuhod, hindi makabangon. Namutla ng husto ang mukha ni Kang Xuan. Nagulat na tumayo ang Dragon King at Queen. Nagsulang magpuli ang mga tsakapi ng anchors ibates. Ang daro ng hari ng dragon ay hindi nagdenas ng ganito nang tanggapin niya ang pamana. Maaring hindi kinikilala ng Heavenly Dao ang prinsipe at prinsesa? May 81 kidlat sa kabuuan. Ang dapat sana'y isang biyaya ay naging isang pagpapahirap. Sa ika-10 kidlat, si Kang Xuan ay bumagsak na rin sa kanyang mga tuhod. Sa kanyang pagkataranta, ginamit ng Dragon King ang kanyang espiritual na enerhiya upang lumikha ng isang harang bahagyang pinoprotektahan sina Kang Xuan at Fengru. Ngunit sa paggawa nito, nawala ng kabuluhan ang koronasyon, tahimik ang karamihan sa ibaba. Lahat ng mata ay nakatuon kay Kang Xuan at sa aking kapatid naghihintay ng paliwanag. Tumayo si Kang Xuan mula sa lupa at tumingin sa Dragon King. Ama, marahil may nangyaring mali. Handa akong subukan muli. Nag-aalangan ang Dragon King. Napabuntong hininga ako at nagsalita ng direkta. Walang silbi, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Paano makakakuha ng pag-apruba ng Heavenly Dao ang isang pares ng mga impostor? Tahimik ang bulwagan, ang boses ko lang ang umuugong dito. Long Xiao ay tumingin pababa sa akin. Nagulat, ngunit walang pagdududa sa kanyang ekspresyon, tanging kalituhan. Tinitigan ako ni Kang Xuan, ang kanyang mga mata ay halos nag-aapoy, ngunit may halong kunting pagkakasala. Pinunasan ni Fengru ang dugo mula sa kanyang mga labi. Umiiyak siyang inakusahan ako sa harap ng karamihan. Si Feng Yin ito. Siguro naiinggit siya na magiging Dragon Queen ako, kaya sinisiraan niya ako. Tiningnan ako ng Dragon King, seryoso ang ekspresyon. Feng Yin, alam kong may sama ka ng loob sa kanila, pero hindi ka dapat magsalita ng walang galang ngayon. Ang kapatid mong si Fengru ay ang Crown Princess, at si Kang Ye ang prinsipe na itinalaga ko. Paano sila magiging impostor? Sumabog sa galit ang Dragon Queen. Sapat na, bakit pa mag-aksaya ng salita sa kanya? Pinakasalan siya ni Kang Xuan at namatay siya sa labanan. Ngayon si Kang Ye ang tumatanggap ng mana at dahil nandito siya, lahat ay nagkakagulo. Malinaw na siya ay malas. Itapon siya. Inutusan ng Dragon Queen ang mga bantay na dakpin ako. Humarap si Long Xiao sa harap ko, ang kanyang tingin ay matalim. Sino ang mangangahas na hawakan siya? Hinawakan ko ang kamay ni Long Xiao at hinarap ang Dragon King. Mahal na hari, naaalala mo ba ang dalawang kondisyon para sa pagtanggap ng mana ng trono? Bagamat nalilito, sumagot pa rin ang Dragon King. Ang prinsipe ng korona ay dapat na itinalagang tagapagmana ng Dragon Clan o ang prinsesa ng korona ay dapat mula sa tunay na dugong maharlika. Sa totoo lang, isang kondisyon lamang ang kailangang matugunan upang makuha ang pagsang-ayon ng Heavenly Dao. Ito ay para lamang masiguro ang kadalisayan ng dugo na karaniwang tinutupad ng Dragon at Phoenix Clans ang pareho. Pareho silang nanigas ang mga mukha. Tumingin si Kang Xuan sa Dragon King na hindi makapaniwala. Ama, bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Dumilim ang mukha ng Dragon King. Anong ibig mong sabihin na hindi ko sinabi? Dong itulay kamerang tagapagmanang prinsipe, sabi ko sa iyo ang lahat ng lihim ng angka ng dragon. Kang Ye, palagi kang matatag. Kanito nakalimutan ang isang bagay na napakahalaga. Nagpapanik na lumingalinga si Kang Xuan. Ako ang sumagot para sa kanya. Dragon King, hindi mo ba nakikita? Hindi ito si Crown Prince Kang Ye. Ito ang pangalawang prinsipe, si Kang Xuan. Nagkagulo ang angkan. Nanlaki ang mga mata ng Dragon King. Tumayo ang Dragon Queen, itinuturo ako at sumisigaw, kawalang galang. Feng Yin, paano mo nagagawang maglabas ng ganoong lason dito? Napatay mo na ang isa sa aking mga anak. Kailangan mo bang sirain din ang reputasyon ng isa ko pang anak? Lumakad ako papunta sa altar, dahan-dahang lumalapit kay Kang Xuan, kalmado ang aking mukha. Siya naman, parang nakakita ng multo. Nakalimutan ng nakahandusay na si Fengru sa tabi niya, umatras siya ng paulit-ulit. Tinanong niya, hindi bababa sa antas ng pamilya ng hari. Ginawa niyang komportable ang buhay ko. Ako ay lubos ng kontento. Bago mamatay ang mga ilaw, narinig ko siyang bumubulong. Ang kaunting pinsala sa aking reputasyon ay wala.
Hanggat maaari kitang pakasalan, gagawin ko ang lahat. Gising ako buong gabi. Hindi nagtagal, ipinatawag ako ng kapatid ko na pumunta sa palasyo. Siya ay malapit ng maging susunod na Dragon Queen. Dinala ng isang alalay ang mabigat at marangyang seremonyal na kasuotan. Masigasig niyang inilagay ang korona sa kanyang ulo, sabay tanong sa akin, Fangyin, sa pagitan ko na suot ito at ng kasalukuyang reyna, sino sa tingin mo ang mas maganda? Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy siya sa kanyang sarili. Alam mo, minsan kailangan mo lang tanggapin ang iyong kapalaran. Ano ngayon kung mas may talento ka kaysa sa akin? Sa huli, ako ang magiging Dragon Queen. Ganoon na siya mula pa noong bata kami, palaging sinusubukang higitan ako. Napatingin ako sa magulong mesa, biglang napako ang tingin ko sa Water Spirit Stone na ibinigay ni Kang Xuan sa kanya. Isang biglaang pag-unawa ang dumapo sa akin. Noong bata pa ang kapatid ko, hinila siya sa dagat ng isang water spirit habang nasa isang pagsasanay. Ginaong siya ang isang mapador ng espiritu ng tubig higit sa lahat. Ang bayaw ko ay masinop. Tulos niya amat taling gros di malinaw. Pag siya tumihibang sandali, tinanong ko sa mampegil na boses, talaga bang hindi mo napansin na hindi iyon ang bayaw ko? Nanigas ang kamay ng kapatid ko. Sa sandaling iyon, alam ko na ang sagot. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko kailanman pinaghinalaan ang kapatid ko. Sa paningin ko, kahit na hindi kami magkasundo, si Kang Xuan ang may sala sa bagay na ito. Pero ngayon, ang reaksyon ng kapatid ko ay nagsabi sa akin na alam niya ito mula pa noon. Pumuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko mapigilan ang sarili kong tanungin siya, Fengru, nasisiraan ka na ba ng bait? Kalabog. Ibinagsak ng kapatid ko ang isang hairpin na may disenyo ng phoenix sa mesa sa ines. Humarap siya sa akin. Ano kung oo? Nabigla ako. Ngumisi ang kapatid ko. Hayaan mong maging tapat ako sa'yo. As she and Principin's Corona and Masip Mars to my Dragon Queen, round pakialam kung sino ang asawa ko. Pag-outer ay tinitigan niya ako ng may pag-iingat. Tungkol sa iyo, maging mabuting balo ka na lang. Kung magpapakabait ka, hindi kita papahirapan kapag ako na ang reyna. Pero kung maglalakas loob kang magsalita tungkol dito, hindi kita palalampasin. Isang lamig ang kumalat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang kanyang mga salita ay kapareho ng sinabi sa akin ni Kang Xuan sa aking nakaraang buhay. Pero sa huli, wala sa kanila ang nagpalampas sa akin. Biglang may mga boses na narinig mula sa labas ng pinto. Pumasok si Kang Xuan, ang hari ng dragon, at ang reyna ng dragon. Nang makita ko, lahat sila ay natigilan. Kang Xuan ay kumunot ang noo, nagtanong sa akin na may pagkakasala. Fengyin, ano ang ginagawa mo rito? Ang Dragon Queen ay nagsalita ng may sarkasmo. Hindi ba dapat kasama mo ang bago mong asawa? Ano ang ginagawa mo sa Dragon Palace? Si Fengru ay piniga ang dalawang luha at sumandal kay Kang Xuan. Walang masamang intensyon si Fengyin. Siya ay labis na nasasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa, kaya hinawakan siya ni Kang Xuan at sinabi ng may sama ng loob. Fengyin, wala sa amin ang gustong makita ang kapatid ko na mamatay sa labanan. Hindi ka lang tumangging magluksa, iginiit mo pang magpakasal muli, at ngayon ay ibinubuntun mo ang galit mo sa kapatid mo. Lumabas ka. Tinitigan ko si Kang Xuan at biglang ngumiti. Sige, paparating na ang ganti. Oras na lang ang hinihintay. Kinabukasan, inimbitahan kami ni Long Xiao sa koronasyon ni Kang Xuan. Siya ay nagpapanggap bilang aking bayaw at kinilala na siya ng Dragon King bilang susunod na tagapagmana. Kahit na kailangan pa niya ang pag-aproba ng Heavenly Dao ng Dragon Clan upang makumpleto ang koronasyon at matanggap ang mana ng kapangyarihan, sa paningin ng lahat, kabilang na si Kang Xuan, ito ay tapos na. Ngayon, nakasuot ng kumikinang napilak na balute, nakatayo siya kasama ang kasing gandang bihis na si Fengru, binabati ang mga bisita na may maliwanag ng ngiti. Tinitigan ko ang kanyang anyo, hindi mapigilang isipin ang aking nakaraang buhay. Minsan tinanong ng Dragon King si Kang Xuan kung may nararamdaman siyang sama ng loob na ang kanyang kambal na si Kang Yi ang pinangalan ng Crown Prince. Noong panahong iyon, nanumpa si Kang Xuan, ang aking kapatid ay matuwid, mabait at mas may talento kaysa sa akin. Ako ay likas na kumbinsido at walang reklamo tungkol sa kanya na maging Crown Prince. Ang kanyang mga kilos ngayon ay kabaligtaran ng kanyang mga salita noon. Umiling ako at ngumiti ng mapait, isang mapagkunwari at hindi ko siya nakita sa ganoong paraan sa nakaraang buhay ko. Di nagtagal, lumapit sa amin sina Kang Xuan at Fengru. Maingkaw siya kay Long Xiao zarapik ko. May bahid ng selos sa kanyang mga mata at sinabing may pag-aalinlangan. Fengyin, alam kong may nararamdaman ka pa rin para kay Kang Xuan, pero dahil pinilit mong magpakasal muli, dapat mong subukang mamuhay ng maayos. Bago pa ako makapagsalita, magaan na sinabi ni Long Xiao, hindi mo na kailangang mag-alala, kamahalan. Mabuti ang trato sa akin ni Feng Yan.